Magandang araw at ngayon ay pag-aralan muli natin ang salita ng ating Panginoon. At gaya ng ating napapag-aralan, i-continue natin yung topic natin about the Redeemer God. So, para sa ating topic ngayon, sama-sama nating pag-aralan ng topic natin ngayon, which is matatagpuan sa aklat ng Awit 86 verse 9. So, sabi dito, ang lahat ng bansa na ginawa niya ay lalapit at sasamba sa inyo. Pupurihin nila ang inyong pangalan. So, ito yung sa aklat ng awit ay it's all about David. At dito nga sa pangaitain ito, dito ay kinakausap ng Panginoon si David sa pamamagitan ng mga aklat o ng aklat ng awit na isinulat niya. And para nga doon sa ating unang katuruan, sabi dito, the Spirit prophesies through David about the Messiah. So yung habang gumagawa ng that time na gumagawa si David ng sinusulat niya yung aklat ng awit ay sa pamamagitan ng Holy Spirit, doon nililid ng Panginoon si David na sabi nga yung aklat ng awit, doon pa lang ay nag-exist na ating Panginoong Kristo. And through the Spirit ng ating Panginoon ay inilid niya o ginawa niya o ginamit niya si David para mahayag ang kadakilaan ng ating Panginoong Jesus. And sa pamagitan nga nito, nung isulat niya, kung matatagpuan natin sa aklat ng gawa kung paano inilid ng Panginoon si David o nahayag ang ating Panginoong Jesus that time, gawa verse 4, basahin niyo po yun sa chapter na yun. At doon makikita niyo yung kapahayagan ng Lord na talagang sa lumang tipan pa lang ay nahahayag na ang ating Panginoong Jesus. So, pangalawa sabi dito, the creational plan of God will succeed. So, simula nung nagkaroon ng pagkakasala o sumuway, lumabag sa iniutos ng Diyos ang ating pinagmula ng ating mga ninuno na sina Eva at Adan, doon nagsimula yung kasalanan. At sabi nga, bagamat nangyari yung mga bagay na yun, ang Panginoon ay gumagawa ng paraan sa lahat ng plano o yung kung ano yung naging plano niya, paano niya sinimulan ng mundo, paano niya nilikha ang tao, paano niya ginawang perfect yung creation niya. But suddenly, dahil nga sa kasalanan na nagawa ni na Eva at Adan, sa pagkain nila ng bunga na nagbibigay ng kaalaman, ay doon nagsimula yung sabi nga ay kasalanan natin na hanggang ngayon ay namamana pa rin natin. At hindi naman dahil doon ay sabi nga tayo, kahit gaano man katigas yung ulo natin, kahit gaano man tayo kalaki ng nagagawa sa ating Panginoon, hindi hinahayaan ng Lord na masira yung plano niya. At sabi nga doon sa number 2, the creational plan of God will succeed. Ibig sabihin, kahit ano pang nangyari o mga bagay na pagkakasala ng tao, ang Diyos gagawa at gagawa yan ng paraan. Sabi nga, kahit sa buhay natin, minsan sumasablay tayo sa una nating ginagawa. So ano yung nangyayari at nakukuha natin? Gumagawa tayo ng plan B. May plan C, may plan D hanggang sa ma-achieve natin yung goal natin sa buhay. So like our God, hindi niya pinalitan yung plano, kundi nag-focus siya sa planong yon at gumawa siya ng way, ano ba yung bagay na magiging paraan upang maging may sa katuparan yung creation ng ating Panginoon na magtagumpay. So dahil nga siya ay Diyos ng mga Diyos, walang imposible sa Kanya, anumang bagay ay kaya niyang gawing posible.
At wala tayong duda doon na talagang yung plano ng Lord dito sa mundo, kung ano yung naisip niya, kung ano yung nanaisin niya, lahat yan mahayag. Dahil ang ating Diyos ay higit na makapangyarihan sa lahat ng ano pa mang bagay dito sa mundo. Number 3, sabi dito, the Messianic Psalms are full of hope, encouragement, and victory. So sa aklat ng salmo o ng awit dito ay ito ay punong-puno ng pag-asa, ng encouragement at lalong higit ng katagumpayan ng bawat isa sa atin. Kaya kung pagbubulay-bulayin natin ang salita ng ating Panginoon sa aklat ng awit, at sabi ko nga marami dyan na nasulat ay si David yung naging akda sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, sa gabay ng ating Panginoong Hesus. So, para naman po sa ating application, sabi dito, study the vision of God. So, pag-aralan natin ano ba yung vision ng ating Panginoon, ano ba yung malawak na nais ng Panginoon na gawin dito sa buhay ng bawat sa atin maging sa mundo. Kagaya nga nung ating verse sa awit 86:9, ang lahat ng bansa na ginawa niya ay lalapit excuse me, at sasamba sa inyo, pupurihin nila ang inyong pangalan. Ibig sabihin, walang sinisino ang Panginoon. Kasi sabi doon, lahat ng bansa. And that time, yun ngang nagsimula sa kagaya ng lugar ng Korea. Dati wala namang mga Kristiyano dyan. Sa lugar ng Japan. Pero ngayon, ang dami nang sumasamba sa ating Panginoon sa Europe, even sa Pilipinas. Pero kung mapapansin natin talagang unti-unti na, utay-utay nang dumarami, utay-utay nang lumalapit yung mga tao sa ating Panginoon. So, ayan yung sinasabi natin na talagang yung creational plan ng Lord is magsasaksi. Darating yung time na lahat tayo ay sasamba sa ating Panginoon at kikilalanin ng ating Diyos, na ating Diyos na tagapagligtas. So, number 2, sabi dito, be part of the mission of God. So, maging parte tayo ng mission ng ating Panginoon. Anong ibig kong sabihin? Maging, sabi nga ay, paa tayo, kamay tayo ng ating Panginoon, mata tayo, upang maituro yung kadakilaan ng ating Panginoon. O, maituro yung pagbabago, yung mga salita ng ating Panginoon na magbabago, hindi lamang sa buhay ng bawat sa atin, kundi sa bawat isa sa atin dito sa mundo. So, be part of the mission of God. Number 3, sabi dito, test pessimistic theology. So, dito sa mga bagay natin na ginagawa, minsan talaga, kapag hindi natin alam yung nangyayari dito sa mundo, maliligaw tayo. At kapag nangyayari yon, mawawalang saysayong lahat ng bagay na pinag-aralan natin, yung mga bagay na dapat nating natututunan at mas lalo pang matutunan. Lahat yan, kapag hindi tayo naging aware dun sa mga bagay na ginagawa natin, lahat yan mababaliwala. So, habang tumatagal, mas maganda na magkaroon tayo ng focus sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at alamin natin, pag-aralan natin ano ba yung vision ng ating Panginoon, ano ba yung kailangan natin gawin para maging parte tayo ng misyon ng ating Diyos. So, yung mga pangitain ng Diyos, yun yung title nga pala natin, The Mission and Vision of Our God, ang pangitain ng Diyos. So, nawa ay maging parte tayo ng sabi nga ay pagpapalaganap ng salita ng ating Panginoon dito sa mundo habang tayo nabubuhay. So don't waste our time to share the gospel and also to spread the good news. So, I hope may natutunan kayo sa maikling video na to. Salamat sa panonood at pakikinig. Pagpalaan kayo ng ating Panginoon.